Oh, ano na? Mga DDS. Oh, yan. Naaresto na ang tatay niyo. So, ano ngayon? So, ito ba yung sinasabi niyo na weak leader? Na kung saan sa panahon niya, doon na aaresto yung mga tao na abusado? Remember, sa panahon din ni PBBM? Ngayon lang. Naaresto. Si Kibuloy at humarap sa kanyang kaso. Sa panahon lang din ni PBBM, naban ang lahat ng pogo at nahuli at nadiskubre itong mga nangyari na mga kababalaghan sa pogo. At sa panahon din ni PBBM, itong mga abusado na mga politiko ay talaga namang inaaresto. At ngayon, may mga pinaghahanap pa rin. Katulad na lang ni na Bantag. At etong si Harry Roque ay hanggang ngayon nagtatago pa rin. So ano na? Ano na yung inyong naratibo na weak leader? Ano na? Weak leader pa rin ba ang tingin nyo sa ating Pangulo Bongbong Marcos? Sa kabila ng lahat na nahuhuli itong mga abusado. At o nga pala no, yung isa, yung nagbanta sa ating Pangulo, si Sara Duterte. Baka malapit-lapit ka na rin. So, is-isin mo na rin sarili mo ha, kasi malay mo, baka malapit-lapit ka na rin maaresto. Diba? Kasi, yung ginawa mo na pagtitreat mo, pagbabanta mo sa buhay ng ating Pangulo, ni First Lady, at saka ni Speaker Martin Romualdez, nag-hire ka na ng assassin. Hindi biro yan. Sabi mo, no joke, no joke. At sinabihan mo pa ha, na huwag titigil hanggat hindi nagchuchugi ang tatlo. So ngayon, ano masasabi nyo? Kaya yung mga kayabangan nyo noon, nakita ko kung paano kayo napakayayabang nyo, kung paano nyo dinadown ang ating Pangulo. Tinatawag yung weak leader, kesyo spoiled brat, tinawag nyo pang bangag. At take note ha, sa mga rally ninyo, talaga namang dinadown nyo ng gusto. Pinagtatawanan nyo kasama ang inyong mga supporters, ang inyong mga crowd, pinagtatawanan nyo ang Pangulo natin. Diba? Hindi mo lang kayo nagdalawang isip na gawin yan. Pangulo ng Pilipinas yan, is supposed to be ginagalang nyo dapat. Kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas at siya ang ating leader. Nagre-represent siya sa taong bayan kapag siya ay lumalabas ng bansa pero binabastos nyo. So, ngayon, ano kayo? Mga tameme kayo ngayon. Hanap-hanap naman kayo ng butas. Illegal detention. Illegal, hindi tama ang pagkaka-aresto. Hanap-hanap na naman kayo ngayon ng mga butas. Gagamitin nyo na naman ang makikita nyong kahit pinakamaliit na sa tingin nyo ay butas. So, harapin nyo na lang. Huwag na kayong magpalusot. Harapin nyo na lang ang kaso. At ito namang si Bongo idadahilan pa yung sakit di umano ni Duterte na kailangan daw mag-undergo ng check-up at meron daw mga procedure na gagawin. Ganun ba? Alam niyo palang may sakit? Pero bakit tinutulak niyo para mamuliti ka? Bakit kayo pang nagpupush para tumakbo? Diba? Gusto nga ng mga ito tumakbo ng senador, itong si Duterte. Tapos may balak pa kayo gusto nyo pa, may mga sinasabi pa kayo na Duterte in 2028. Kung totoo na talaga may sakit yan, at kung alam nyo na may sakit talaga yan, di ba dapat ang ginagawa nyo ay ina-advisean nyo na hands off na lang sa politika, na mag-rest na lang siya, mag-enjoy na lang siya sa buhay niya, o kaya naman ay mamasyal-masyal na lang siya kung saan niya gusto, gawin niya lahat ng mga magagandang bagay, para naman ma-enjoy niya ang buhay niya at maalis na siya sa stress. Kasi napaka-stressful ng politika.
Hindi nyo ba naisip na naka-6 na taon na po kayo at saka naka more than 20 years na kayong mayor? Siguro naman po, ito na yung panahon nyo para maging private citizen at mag-enjoy na lang. Walang nakapagsabi kahit isang anak o kahit ikaw, Bongo, na ikaw ay assistant ng Pangulo Duterte. Kaya hindi nyo pwedeng idahilan na may sakit siya. Na, bakit aaresto na may sakit? Hello, may sakit. Pagkatapos, lumipad patungong Hong Kong para mangampan niya. Umiikot sa buong Mindanao at sa iba-ibang panig ng Pilipinas, mangampan niya. Napakagaling pang manira sa gobyerno. At nangungumbinsi pa para ang mga tao ay magalit sa gobyerno. Yan ba yung may sakit? Di ba dapat kapag may sakit ka, stay ka sa bahay, kain ka ng mga masusustansyang pagkain para ikaw ay lumakas. Tapos, gawin mo na lang yung mga bagay na yung iwas ang stress. Diba? Pero hindi. Namuliti ka pa. At tumakbo pa. Mayor ng Davao. Tapos, kapag aarestuhin, magsasakit-sakita na. Kaya tumigil kayo, Bongo, no? Tumigil kayo sa inyong mga ginagawa at inyong mga sinasabi. Harapin na lang. Harapin kung ano ang dapat harapin. At itong si Sara naman. Inday Sara Duterte. Tandaan mo, yung ginawa mo na pagtitreat sa Pangulo. Malaki ang kabayaran yan. Pero bakit ngayon nakakalaya ka pa? Syempre dinadaan ka sa due process. Dahil hindi naman katulad ninyo ang Pangulo na may mga kilalang assassin at nagpapatsugi. Hindi ganyan ang Marcos at Romualdez. Wala sa Marcos at Romualdez ang mag-hire, magpapatsugi ng tao. Diba? Kaya, ito sabihin ko sa inyo, ingat-ingat kayo. Ayan, tingnan nyo, dating Pangulo yan. Very powerful. Nasa na yung sinasabi nyo, mga DDS? Magkakagulo. Sige, subukan nyo. Hulihin yan, magkakagulo. Magpi-people power. Magkaka-civil war. Ano? Nangyari ba? Hindi. Kasi nga, konti na lang kayo eh. Alam nyo, marami lang kayo sa social media, sa internet. Kasi, ang kakampi nyo, China. Diyan sila magaling sa paggawa ng mga Autobots, sa paggawa ng mga fake accounts, at dyan din sila magaling sa pagpopondo. Diba? So, ingat-ingat na lang kayo. Dahil ang kinakalaban ninyo ay ang gobyerno. Isang gobyerno na hindi kayo sasantuhin kapag kayo nagkamali. Kahit gaano pa kayo ka-influential na tao. Pero ang maganda kasi idadaan kayo sa due process. Hindi kayo itsuchugi. Diba? Kahit ano pa man ang inyong kasalanan, bibigyan kayo ng due process. Yan po ang BBM administration. May paggalang sa human rights. May paggalang sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kaya, Sara Duterte, huwag kang pakakasiguro. Dahil, darating din yung oras mo na ikaw ay matutuldo ka na ang lahat ng ginagawa mo paninira sa ating gobyerno at sa Pangulo. Ingat-ingat kayo sa inyong mga ginagawa.